Hello po sa bawat isa, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Masaya po ako na makasama kayo. Kamusta na po kayo mga kapatid? Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama tuwing Lunes na umaga. At ako po ang inyong devotional leader for today. Isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Praise God po sa awiting ating narinig, mga kapatid, sa umagang ito. Ang aklat ng Pilipos ay tinutukoy po ng Pilipos, Kabanatang 1, Talatang 1, na may akda ay si Apostol Pablo, kasama at katuwang niya ay si Timoteo. Layunin po ng pagsulat ng mga taga-Pilipos, isa sa mga sulat sa bilangguan, nung nasa bilangguan si Pablo, ay sinulat po niya ang Pilipos nung binisita ng apostol ang kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonaryo. Si Lydia, ang tagapagbantay ng bilangguan sa Pilipos, at ang kanyang pamilya ay nagbalik loob kay Kristo. Ayon sa Pilipos, Kabanatang 1, Talatang 1, mula kay Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus, para sa mga taga-Pilipos na mga hinira ng Diyos, sumasampalataya kay Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at tagapaglingkod. Ngayon, pagkaraan ng ilang taon, ang simbahan ay naitatag ng gusto na kinabibilangan ng mga obispo at ng mga diakono. Nais kong tignan po natin, mga kapatid, ang liham na ito mula sa aral ng mga taga-Pilipos. Una, si Pablo po ay masigasig sa pananalangin. Habang nakakulong si Apostol Pablo sa bilangguan sa Roma, sinimantala niya ang pagkakataong sumulat sa mga Pilipos na nagpapahayag ng pasasalamat ng kanilang pakikipagtulungan sa ministeryo ng Ebanghelyo. Sa simula ng kanyang liham, mga kapatid, binuksan niya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang pusong
nagpapasalamat. Detalyado kung ano ang pinagdarasal sa kanila. Sinabi sa Pilipos, Kabanatang 1, talatang 9 hanggang 11, "At aking dalangin na ang inyong pag-ibig ay sumagana ng higit at higit na may kaalaman ng buong kaunawaan upang inyong matanggap kung ano ang mainam, sa gayon ay maging dalisay at walang kapintasan sa araw ni Kristo. Napuspos ng bunga ng katuwiran na darating sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kaluluwalhati at papuri sa Diyos." Napakahalaga na makita natin ang puso ni Pablo sa panalangin para sa mga ibang mananampalataya. Siya ay nakakulong, ngunit pinahalagaan pa rin niya ang pagkakataon magsumamo sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanila. Pansinin po natin ang paglapit niya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin para sa kanila upang magkaroon sila ng saganang pag-ibig na nakasalig sa kaalaman at kaunawaan. Ang pag-ibig ang mahalagang tanda sa mga disipulo ni Kristo na nagpapatotoo sa mundo na sila ay pag-aari ni Kristo sa Juan, Kabanatang 13, talatang 35. Tayong mga mananampalataya ay dapat mapuno ng pag-ibig dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos, ang ating Diyos ng pag-ibig. Hilingin natin ang banal na Espiritu ng Diyos na pukawin ng ating mga puso. Mahalin ang isa't isa para sa kapurihan ng Panginoon. Naway maging patotoo ito sa mundong ito at ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na patuloy nating pinapahayag. Pangalawa, maglingkod mula sa pag-ibig at hindi makasariling ambisyon. Sa aklat ng banal na kasulatan, nalaman natin na ang katotohanan na ang pagkabilanggo ni Pablo ay nag-udyok sa mga kapatid na ipangaral ang katotohanan na higit na may katapatan. Ayon sa Pilipos, Kabanatang 1, talatang 14, "At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang yon, lalo pang lumakas ang kanilang loob nang ipangaral ang salita ng Diyos." Ito ang sulat ni Pablo para sa mga kapatid. Tunay ang ilan ay nangangaral kay Kristo dahil sa inggit at tunggalian, ngunit ang iba dahil sa kanilang kabutihang kalooban. Ginawa nila ito ng huli dahil sa pag-ibig, sa pagkakaalam na inilalagay nila ang pagkatanggol ng Ebanghelyo. Kung ating mababasa sa Pilipos, Kabanatang 1, talatang 15 hanggang 18, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa ilang pagkainggit o pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo'y pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng hindi tapat sa kalooban, kundi sa pag-uudyok na masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Ngunit walang anumang sa akin ang lahat ng iyon. Kinagagalak ko na si Kristo ay ipangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga mangangaral. Dito mga kapatid, dapat nating tiyakin, mapapansin mabuti ang pagkakaiba sa puso at motibasyon para sa pangangaral kay Kristo sa pamamagitan ng dalawang grupong ito na may pagkakaibang hangarin. Ang isa ay hinihimok ng inggit, tunggalian at makasariling ambisyon na nagbibigay kalungkutan kay Pablo habang siya ay nakakulong. Ang isa naman ay nakatuon sa kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan habang hinihimok ng mabuting kalooban at pagmamahal. Mga kapatid, batay po sa talatang ito, nakikita natin ang katotohanan napakalinaw na ang mga Kristiyano ay hindi dapat magbigay daan sa anumang uri ng makasariling hangarin habang naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, magalak tayo kapag ang isang kapatid natin ay may kaloob na inilalagay na espesyal na posisyon upang magamit ng Panginoon. Kung may nakikita po tayo, magalak po tayo. Naway mag-umapaw ang ating mga puso sa kagalakan kapag nakita natin ang iba pang tapat na lingkod ng simbahan ay lalong nagiging matatag. Tayong lahat na nasa isang iglesia o bilang mga bahagi ng pamilya
na mga malalampalatayang naglilingkod sa isang Panginoon, huwag nating kalimutan ang katotohanan at hindi po tayo dawa makasarili o pansarili lamang. Pangatlo, mga kapatid, lumakad na may kapakumbabaan tulad ni Kristo. Ayon sa Pilipos, Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 8, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda, pagpapakumbaba, ituring nyo ang higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng iisang alipin. Pinanganak siya bilang tao at na siyang maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dito makikita po natin ang kababaan loob ng ating Panginoong Hesus. Nang siya ay pumunta sa krus, binigay ang kanyang sarili, pumarito sa lupa upang mamatay para sa ating mga makasalanan. Nagtataglay siya ng anyong alipin at naging halimbawa ng pagpapakumbaba na pinakita ni Pablo sa mga banal na mga taga-Pilipos. Ang panawagan sa atin ay paglingkuran ng iba na mas mahalaga sila kaysa sa ating sarili. Ipinakita ni Pablo ang ganitong uri ng pamumuhay gaya ng inilalarawan ng katotohanan. Naglalaan siya ng oras para sumulat at manalangin para sa ibang mananampalataya kahit siya po ay nakakulong ng panahon niyon. Nakatuon pa rin siya sa kaluwalhatian ng Diyos at kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo kahit sa gitna ng pangyayaring yon. Kaya tayo bilang mananampalataya, dapat nating makita ng personal ang ating Panginoon sa lugar na ito, sa ating pagbabasa, baguhin ang ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Dapat nating hangarin na hindi lamang pansarili, ambisyon, kundi santabi natin ang anumang meron tayo, kundi ituloy natin ang pagpapakumbaba at patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Nangangailangan po yon ng pang-araw-araw sa harapan ng Panginoon na pagsisikap sa kanyang kalooban. Ang ating mga mata po ay dapat nating ituon at nakatutok kung paano tayo makapaglingkod sa iba. Dapat po ay maging masigasig tayo sa patuloy nating pagnanais na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon sa mga naliligaw. Hingkayatin natin ang iba sa kanilang patuloy na pagakbang tungo sa layunin ng Panginoon. Pang-apat, buhay na nakasentro kay Kristo. Habang sinusulat ang liham na ito, pinahayag ni Pablo ang kanyang pagnanais na parangalan ng ating Panginoon sa buhay man o kamatayan. Pilipos, Kabanatang 1, talatang 20. Ang pananatili sa laman ay nangangahulugan na siya ay maglilingkod para sa pagunlad ng kagalakan ng mga taga-Pilipos ng iba. Pilipos, Kabanatang 1, talatang 25. Gayunpaman, ang magpatuloy sa kaluwalhatian ay magiging isang napakalaking gantimpala upang makasama si Kristo. Pilipos, Kabanatang 1, talatang 23. Binubuod niya ang kalooban at pananampalataya sa buhay ng kamatayan. Sabi po niya, sa salitang ito, Pilipos, Kabanatang 1, talatang 21, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa pagdaraan natin sa ating buhay na ito, ay nawa mamarkahan tayo ng ating Panginoong Hesus. Makilala tayo bilang mga mananampalataya at patuloy na maging sentro natin ng Panginoon sa ating buhay na dapat paglingkuran siya sa kaluwalhatian ng Panginoon siya habang hinahangad natin mamuhay para sa Kanya. Wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid, dahil kahit ang kamatayan mismo ay nasakop na ng ating Panginoong Hesus. Walang-wala sa atin dito. Kaya dito napakasarap maglingkod sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, makikita natin ang mahalagang katotohanan kung tayo ay mamamatay, mapupunta tayo sa presensya ng Panginoon magpakilanman.
Maalam po ng Lord yun. Nawa ang ating buhay ay mangibabaw ang ating Panginoon. Habang tayo'y nabubuhay, patuloy tayo magpasakop para sa kanyang kaluwalhatian at ng kanyang salita. Minsan pa, mga kapatid, ang mga lihim at aral ni Pablo para sa mga Pilipos. At ito po yung dahilan, mga kapatid, nakita po natin ang buhay ni Pablo sa kabila ng siya po ay nakakulong. Sinikap pa rin po niya na ma-encourage, ma-empower, mapaalalahanan ang mga taga-Pilipos noong panahon niyon. Same thing with us, mga anak ng Diyos. I pray na ito po'y maging hudyat sa atin upang tayo po'y mapaalalahanan bilang mga anak ng Diyos na patuloy na naglilingkod, nakapokus sa Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, para sa kapurihan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Diyos, sa napakagandang umagang ito. Sa aming pagbubukas ng Lunes ng umagang ito, pinaalala mo sa amin, pinaunawa mo sa amin na ang aming buhay ay naway nakasentro sa iyo. Salamat po sapagkat naging magandang halimbawa ang aming Panginoong Hesus kung papaano siya bilang isang Diyos ay nagkatawang tao, nagpakababa, inalay ang kanyang buhay para sa lahat, namatay sa krus para tubusin ang aming mga kasalanan. Panginoon, dalangin po namin ito po'y maging hudyat ng patuloy naming pagiging ehemplo, pagiging simbolo ng pagiging Kristiyano, Panginoon, ang pagpapakumbaba, ang patuloy na nagtitiwala at nakapokus lamang sa iyo, aming Diyos. Marami po kami kakaharipin ngayong umaga, mga gawain, mga trabaho, mga paglilingkod, mga hanap buhay. Hinihiling po namin, Lord, ang iyong presensya, ang iyong pangunguna sa amin. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang patuloy kami, Panginoon, na nakasentro sa iyo, maging matagumpay sa lahat ng aming gagawin. Muli, aming Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Muli maraming salamat mga kapatid sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. Shout out po sa lahat ng merong anniversary ng kasal at merong kaarawan. Katulad ko po kahapon, birthday ko po, purihin po ang Panginoon. Praise God po. Gamitin po natin ang ating mga buhay para sa kapurihan ng Panginoon. Again mga kapatid, see you next Monday and every day. If kayo po ay pinagpala, feel free po to share this or tag to your friend. And don't forget, mga kapatid, to subscribe to the Nax UMC PH. And please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo po yung pinagpala, maaari din po kayo mag-share, magpala, o mag-donate sa pamamagitan po na nakikita nyo pong bank account sa inyo pong mga screen at patuloy po na makapaglingkod tayo bilang isang iglesia, bilang isang simbahan ng ating Nax UMC. Ito po ang inyong lingkod, kamanggagawa, Pastor Edgar Quilzayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpapalala. Magandang umaga po!